ang napakatinding labanan sa Shinjuku ay magtatapos na sa isang napakaangas na execution ng kanilang grand plan para talunin si Sukuna. At dahil ngayon na lumabas na ang full chapter 267, ay sa wakas masasaksiyan na natin ang isa sa greatest comeback of the series at ang last fight ng King of Curses. This is Mr. Anamiken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa isang eksena na kung saan ay may kita si Gojo na nagsasalita dito sa katawan ni Yuta. Napatanong nito na wikang, gusto mong ibigay ko sa iyo ang huling daliri ni Sukuna. In which isagot naman ni Yuta na nasa katawan naman ngayon ni Gojo na sabing, oo, kasi tinago niyo po yun, diba? Dari pa ni Yuta na kung ipapakain daw kasi nila yun kay Rika, ay magagawa raw niya makopya ang Shrine Curse technique ni Sukuna. Kasi kahit na nagpalit na raw sila ngayon ng katawan ni Gojo, ay di niya raw kasi kayang mabasa ang memories ni Gojo. At base sa statement na ito mga kaibigan, ay ang soul swap pala ni Wiwi ay maaaring hindi pala naghihintulot sa isang sorcerer na mabasa ang memories na meron ang katawan ng kanilang nakaswap. So matapos masabi ni Yuta ang kanyang suggestion, ay dito naman napaisip si Gojo na maya-maya pa'y nireject niya ang suggestion na yan ni Yuta. Na wikang ayaw raw niya. Kaya sagot naman ni Yuta na sabing dapat ay seryosohin daw muna ni Gojo ang kanyang suggestion kahit ng konti lang. Napaliwanag naman ni Gojo na seryoso naman daw talaga siya. Kasi oo, sigurado naman daw talaga na ang pagpapakain ni Yuta sa daliri ni Sukuna kay Rika ay indeed magpapafulfill naman daw talaga sa conditions na kinakailangan ni Yuta para makopya ang curse technique ni Sukuna. Subalit, ang ipapakain daw kasi ni Yuta na daliri ay ang huli o ang pang-20 daliri ni Sukuna. At kung ang goal daw ni Yuta sa pagpapakain sa daliri ay ang i-analyze ang shrine at ang iba pang techniques o kakayahan na meron ito, ay masabi pa rin daw ni Gojo na hindi pa rin daw sapat ang pagpapakonsume lamang sa isang daliri mga kaibigan. Nasagot naman ni Yuta na oo raw. Kasi kung wala raw si Inumaki noon para turuan siya o tulungan siya tungkol sa iba pang bagay na kayang gawin ng curse speech, gaya na lang ng pag-channel sa effect nito sa isang device tulad ng cellphone, ay masabi raw ni Yuta na mahihirapan daw talaga siya. Kaya paliwanag dito ni Gojo na sa tingin niya ay hindi raw talaga magandang idea na walain nila ang kanilang koneksyon kay Sukuna sa pamamagitan ng pagpapakain sa huling daliri nito kay Rika. Kaya gagawa na lamang daw sila ngayon na masasabi ni Gojong ang laging ginagawa ni Hakari. Ito yung gumawa ng gampol sa kanilang plano. So dito ipinaliwanag ni Gojo ang kanyang naisipang alternative plan para makopya pa rin ni Yuta ang curse technique shrine ni Sukuna. Pero bago pa man na ipaliwanag ni Gojo ang planong yan, ay na-cut off naman ang scene dahil matapos ang eksenang yan, ay sa sumunod naman na panel ay pinakita naman dito sina Yuji at Wiwi kasama si Mei Mei at Yuta na kung saan ay pinaliwanag ni Yuta sa kanila ang tungkol sa kanyang copy curse technique na ayon sa kanya na upang makopya raw niya ang isang curse technique ay kailangan daw niyang ipakain kay Rika ang portion ng katawan ng isang sorcerer na kokopyahan niya ng curse technique. Paliwanag pa niya na ang kinakailangan daw ang body parts at ang dami ng body parts na dapat na i-consume ni Rika ay nagdedepende raw sa kung ano ang kanyang kokopyahin na curse technique at kung ilang beses niya ito pwedeng gamitin. Meaning na the more na malakas daw ang isang technique ay the more na kinakailangan daw ni Rikang kumain ng lethal body part ng isang sorcerer upang makopya niya talaga ang isang malakas na curse technique at magamit ito ng ilang beses. Pero dadag pa ni Yuta na kung sakali mang hindi raw ma-ingest ni Rika ang lethal portion ng katawan ng target at ang napa-ingest niya lamang ay ang certain body parts na hindi considered na potentially nakakamatay sa isang sorcerer, ay ayos lang daw kasi nakokopya niya pa rin daw ang curse technique through the use of binding vow na mamamit niya pa rin ang conditions sa pagkopya. In return ay malilimitahan naman ang kanyang kakayahan magamit ito ng ilang beses. Na matapos ang paliwanag na yan ay tanong naman ni Yuji na paano raw kung gagamit ang sorcerer na kinuha ng body part ng reverse curse technique na kung sakali daw na kukunin ni na Yuta ang isang braso ni Gojo at ipa-ingest ito kay Rika, ay what if daw na after daw na mapa-ingest ito ay i-restore naman daw kagad ng braso using reverse curse technique na kung ganun daw ang kanilang gagawin ay that way ay pwede raw pala ni Yutang kopyahin ang curse technique ni Gojo at Hakari, which is alam naman natin na sina Gojo at Hakari ang isa sa may complicated na curse techniques. Kaya nang masabi ni Yuji ang kanyang idea o tanong, isagot naman ni Yuta na hindi raw pwede iyon. Kasi the instant na ang na-consume daw ni Rika na body part ay naihil na ng sorcerer na may-ari ng body part na yun, ay doon din daw mawawala ang kanyang nakopyang curse technique. Pero sa parte naman doon ni Inumaki at Angel na naputol ang kanilang braso noon, ay dahil sa hindi daw kayang ihil ang kanilang injuries using advanced medicine o reverse curse technique, ay doon nag-decide si Inumaki at Angel na ipakain na lamang kay Rika ang kanilang parte ng katawan na naputol. Dahilan na nagagamit pa rin daw ngayon ni Yuta ang kanilang curse technique. At pagdating naman daw kay Charles Bernard, ay ang rason daw sa kung bakit nakopya ni Yuta noon ang curse technique nito na G-War stuff ay dahil sa temporaryo pala nilang ipinakain kay Rika ang parte ng rib ni Charles. Kung kaya't makikita dito si Charles na inakbayan pa nga ni Hakari dahil sabi rito ni Charles ay dapat ay tutulungan daw siya ni Hakari na i-heal eventually
actually ang kanyang rib, na sabi naman ni Hakari dito na oo raw. Matapos yan ay nagsalita naman dito si Maymay kay Yuta na sabing sigurado ba raw si Yuta sa kanyang ginagawa ngayon, na narinig ba raw ni Yuta ang nasabi noon ni Todo tungkol sa resonance o connection ni Yuji kay Sukuna. Sagot naman ni Yuta na wikang oo, kaya nga isusubukan lang daw nila ang kanilang plano immediately bago pa nila haharapin si Sukuna. Nadapa ni Yuta na sisiguraduhin lang daw talaga niya na ang may papaalam niya kay Yuji ay ang minimum lamang talaga na kinakailangang impormasyon patungkol sa kanilang plano. Kasi ayon pa kay Yuta na pwede naman daw silang hindi talaga maging ganoon talaga kaingat mga kaibigan. Kasi kung ang resonance daw ni Yuji at Sukuna ay nag-aalaw daw sa kanilang ma-detect ang physical changes ng kanilang katawan, ay hindi naman daw aabot siguro sa punto na ang kanilang koneksyon ay may kakayahan ng basahin o malaman ni Sukuna kung ano ngayon ang iniisip ni Yuji o kung ano ang impormasyon na meron ito. Nasagot naman ni Maymay na ano ba raw ang reasoning ni Yuta sa likod ng kanyang paliwanag na yan. In which ito naman ni Yuta na since na hindi naman daw nababasa ni Yuji ngayon kung ano ang nasa isipan ni Sukuna, ay yan daw ang rason kung bakit iniisip niya ngayon na wala rin daw kakayahan si Sukuna na basahin ang isipan ni Yuji. At kung sakali man daw magkakagulo-gulo na ang lahat matapos ang pagkipaglaban ni Gojo kay Sukuna, ay sa tingin niya na hindi naman daw ata malalaman ni Sukuna ang kanilang plano kung isasagawa nila ito right after ng pagkipaglaban ni Gojo kay Sukuna, assuming na matatalo si Gojo. At higit daw sa lahat ay hindi rin daw gusto ni Yutang mawalan daw si Yuji ng composure bago pa man magsimula ang laban. Kung kaya't dito na sinabihan ni Yuta si Yuji na wikang Itadori, kahit hindi mo pa ito nagagamit ngayon, ang curse technique ni Sukuna ay nakaukit na talaga sa katawan mo. At totoo daw yan mga kaibigan ayon kay Yuta, kasi nakumpirma na raw ng 6 eyes ni Gojo noon na naka-engrave na raw talaga ang curse technique ni Sukuna sa katawan ni Yuji. Kung kaya't nang sasabihin na ni Yuta ngayon na ang kanyang plano para kay Yuji, which is ang pagputol pala sa isa sa mga daliri nito para ipakain kay Rika at makopya ang curse technique na shrine, ay dito naman ibinalik ang eksena sa present in which ay makikita si Sukuna na nakagawa na ng hand sign para i-activate ang kanyang domain expansion, habang may kita sa mukha nito ang pagkagulat nang nakita niya ang mga putol ng mga daliri ni Yuji. Nasa isipan ng King of Curses ay ayon sa kanya na ang dalawa daw sa mga daliri ni Yuji ay nawawala daw, na sa pagkakaalala raw niya, ang kanyang tinanggal lang noon ay ang hindi liit lamang daw ni Yuji na ipinakain niya kay Megumi. Pero ngayon daw ay it seems na ang isa pang putol na daliri nito ay hindi naman daw isang fresh wound. Kaya na may habang ina-analyze ngayon ni Sukuna ang napaka-fishy na pagkawala ng isa pang daliri ni Yuji, ay dito na nag-flashback sa kanyang isipan ang sinabi ni Yuta sa kanya noon na ang kanyang daliri daw na hindi nito na-retrieve ay pinakain daw niya kay Rika. Na nang inalala ni Sukuna ang sinabi niya ni Yuta noon, ay dito na kinestyon ni Sukuna ang kanyang sarili na wikang bluff lang ba raw ni Yuta ang sinabi nito sa kanya noon, na maya-maya pa'y nang ipinakita ang eksena dito sa daliri ni Sukuna na nakatali, ay dito na narealize si Sukuna na hindi raw pala ang kanyang daliri ang ginamit noon ni Yuta para makopya ang kanyang curse technique, kundi ang totoo daw pala ay ang daliri daw pala ni Yuji ang ipinakain ni Yuta noon, which explains why putol ang ring finger ngayon ni Yuji. Na matapos niyan ay dito sa lugar kung saan nakatali ang daliri ni Sukuna, na kung saan ay nakabantay din si Naotahime at Gakuganji, ay dito nagsalita si Gakuganji na wikang itong special grade curse object daw ni Sukuna's finger ay nakakapag-withstand daw sa kahit anong uri ng atake, mapagamit man ng isang uri ng Jujutsu o gamit ang isang natural lang daw na pwersa. Subalit tanong naman ni Gakuganji na even so, kaya ba raw ng Sukuna's finger na inegate pati ang curse technique? Nasagot naman ni Otahime na gamit daw ang binding vow ay maaaring maaapektuhan daw nila ang daliri ni Sukuna with the use of a certain curse technique. At ang binding vow na kanilang gagamitin ay gumagana sa ganitong paraan. Maaaring hindi daw sila magfo-focus sa pagsira sa curse object o sa Sukuna's finger. At ang kanila lamang daw i-focus ay ang pagpapaalaw sa curse technique na mag-pass through na lamang sa Sukuna's finger. Na kung ganyan ang kanilang gagawin ay siguro ay magre-resulta daw ito sa pagkakaroon ng kakayahang ma-apply ang curse technique effect sa Sukuna's finger without attempting to destroy the finger, na imposible talaga mga kaibigan. Subalit dagdag pa na yung Tahime na hindi lang daw ito ang nagpapabahala sa kanya ng gusto, kundi mas nag-aalala daw talaga siya sa kalagayan ng sorcerer na mag-a-apply ngayon ng curse technique sa daliring yan. Dahil less than half an hour pa raw ang lumipas matapos magising ang sorcerer na yon. At ang sorcerer na yan na kanilang tinutukoy mga kaibigan ay walang iba kundi ang isa sa trio na si Kugisaki Nobara, na ngayon nakangiti na sabing, "Let's see some smiles, boys."
At just like that mga kaibigan, ay sa tinatagal-tagal ng paghihintay ng mga fans, ay sa wakas, nagbalik na si Nobara with an eye patch. Dito pa talaga sa napaka-crucial na moment ng laban. At for now ay wala pang masyadong info kung paano nakarecover si Nobara. Ang alam na natin na literal na kakagising lang ni Nobara mula sa pagkakakoma. Pero kahit kakagising pa lang nito, ay diretso itong dumating dito mga kaibigan, and without wasting any more time, ay kaagad nang ipinesto at idinikit ni Nobara ang kanyang Strodal sa daliri ni Sukuna, na kung saan ay habang may kita si Nobara na naghahanda na, ay may kita naman ang isa sa pako ni Nobara na nakatutok sa Strodal at daliri ni Sukuna, na maya-maya pa ay dito na pinako ni Nobara ang Strodal, na at that same moment mga kaibigan, ay balikin na Yuji, makikita na naapektuhan na pala si Sukuna ng resonance ni Nobara. Bagay na ikinagulat ni Sukuna kasi di niya talaga ito in-expect. Nawika pa niya sa kanyang isipan na ito raw ang curse technique ni Nobara. Nadagdag pa niya na masama raw ito dahil ang kanyang technique o ang kanyang domain ay di niya ma-activate pa in this kind of situation. At worst case scenario ay maaaring tatama na raw ngayon ang sure hit effect ng domain ni Yuji. Kasi tignan nyo nga naman mga kaibigan na sa sobrang lakas ng atake ni Nobara ay nabitawan talaga ni Sukuna ang kanyang hand seal para i-maintain sana ang hollow wicker basket. Na matapos niyan ay dito nang umiti si Nobara ng wikang, anong masasabi mo sa Upapi entrance ko? Na ang salitang yan ay reference sa linyang binitawan noon ni Yuji ng wikang Upapi. Nung sinurpresa niya sina Nobara at Megumi na nooy inaakalang patay na siya. So matapos masabi ni Nobara ay dito na napangiti si Yuji sa tuwa nang nakita niya at nalaman niya na buhay pa pala si Nobara due sa resonance na tumama ngayon sa soul ni Sukuna. Kung kaya't matapos niyan ay dito na inatake ni Yuji ang dibdib ni Sukuna ng isang napakalakas na soul dismantle, sabay inatake niya ng kanyang tuhod ang mukha nito. Nasinudan pa nga yan ni Yuji ng isang napakalakas na sintok sa mukha na sa sobrang lakas ay napasok pa talaga si Sukuna ng ilan sa kanyang mga daliri. Subalit di nagpatinag dito ang King of Curses at nabilis na bumawi ng suntok. Sikmura nitong ating bida, sabay sabing hindi pa ito tapos, bata. Na nang napatras si Yuji ay habang naghihil si Sukuna using RCT ay sa isipan naman nito ay wika niya na sa tingin ba raw ni Yuji ay matatalo siya nito gamit lamang itong kanyang bagong domain expansion, na hindi na nga raw gumagamit ngayon si Yuji ng RCT para ihil ang mga sugat nito kasi matagal na raw palang sinurpass ni Yuji ang limit nito, considering na napakarami pang ang curse energy ang kinakailangan sa pagbuo ng isang domain expansion. Kaya dito na tinapos si Sukuna ng kanyang salita ng wikang dito sa loob ngayon ng domain ay hindi raw siya ang nalalagay sa alanganin kundi si Yuji raw talaga. At surprisingly mga kaibigan, kahit hindi na nag-activate si Sukuna ng hollow wicker basket ay still hindi pa rin tumatama ang sure hit effect ng domain expansion ni Yuji sa kanya. Kung kaya't dito na nagpalitan ng suntok ang dalawa at parehong kumonekta ang kanilang mga suntok. Subalit nang tumama ang suntok ni Yuji sa mukha ni Sukuna ay laking gulat ng King of Curses na may delayed impact pala ang suntok ni Yuji na nagpa-caught off guard sa kanya dahil na nabahagya siyang napatras, na kung saan ay dahil dito na medyo nawala na ang proper stance si Sukuna ay dito na kaagad nag-take position si Yuji, sabay sinabihan si Sukuna na wikang, Sukuna, ito na ang oras para tapusin na natin itong walang hanggang sumpa. Sabay makikita si Yuji na nakafocus na at nag-imbue na ng curse energy sa kanyang kamao, na maya-maya pa dito na nakapag-land si Yuji ng isang napakalakas na black flash na suntok na sa sobrang lakas ay grabe, bumaon ang buong kamao ni Yuji sa dibdib ni Sukuna na nagpamuti sa mga mata ng King of Curses, habang makikita si Yuji na nakalock in na talaga with an editor's note na nagsasabing ringing the bell on a long fight. So ito na pala ang attacking tatapos kay Sukuna, at grabe napakatindi ng chapter na ito mga kaibigan, na isang double victory para sa ating mga bida, na victory number 1 ay para sa mga Nobara fans at victory number 2 ay dito naman sa final strike ni Yuji na nagpawala sa malay ni Sukuna. At akalain mo ang Divergent Fist pa ang nagpa-caught off guard si King of Curses. But the question is, ngayong may 4 pa na chapters ang JJK bago ito magtapos, ay is this it for Sukuna? O di kay may mangyayari pang twist pagkatapos ito? Kasi hanggang ngayon ay di pa natin alam ang current situation ni Hakare Tsuruume. Well, yan ang ating aalamin sa susunod na mga chapter, at hopefully may ipapaliwanag na rin ang domain expansion ni Yuji kung ano ang pangalan nito at ang functions nito sa susunod. Kaya naman kung gusto nyo ang ating video mga kaibigan ay kanigit na like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.